Okay, magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po uli inyong kabang lingkod, Johnny the Bagger. At pag-usapan natin ngayon ito mga kapatid, ang sinasabi ho nila na ito raw pong mga Duterte at China ang solusyon sa kahirapan ng ating bansa. Diba? Eh sabi ko, teka muna, paano naman nangyari na ang solusyon ang China at saka itong mga Duterte? At ang isang basihan daw po nila na kaya dapat si BBM o ang ating Presidente BBM ay mag-resign na ay dahil po sa palagi hong mataas daw sa survey, lalo na survey ng Pulse Asia, diba? Ito hong mga Duterte. Oh. At isa ho sa mga Digonians, ito yung, I guess, galing ito kay Harry Roque. Ito yung comparative surveys ng mga presidenteng nagdaan at ng kasalukuyan ng base rin ito sa Pulse Asia survey. Ang approval rating. So, si Arroyo yung naka-blue. Diba? Arroyo. Ito. Tapos yung yellow, si Noynoy. Tapos itong si Duterte. So, meron siyang 86 hanggang 88. No? Tapos plus 2%. Ito naman pong si PBBM po, ngayon sa kasalukuyan, nagsimula ng 84, tapos ngayon yung kanyang approval rating po, sa second quarter, ng June nitong 2024, bumagsak na po ng 53% or points. Alam nyo, ito nga sinasabi ko Yeah, that's correct. Yun ang answer, synthetic governance produced synthetic surveys. Tama. Diba? Kumbaga ho, plastic. Oh. Hindi ho po pwedeng maging basihan ng kakayanan ng isang tao ang opinyon ng ibang tao. 'Di ba? So, ang ating Pangulo, katulad ng ibang mga nagdaang presidente, binigyan na ng mandato ng taong bayan na magtrabaho, gampanan yung trabaho, pabayaan natin. Dapat pabayaan po nitong mga DDS at nitong mga cubes na gampanan ng presidente ang trabahong inatang ng taong bayan sa kanya. Now, sinasabi nila, nabudol sila nito dahil binoto nila. Unang-una, ano ba ang dahilan kung bakit binoto ng mga DDS etong si PBBM? Baka naman ho kasi dahil sa na-amuse dun sa vlogger na nagsabi na kapag ka naupo na si Pangulong Marcos, magbabago ng lahat. Babayaran na ng Taliano Golds ang utang ng Pilipinas. Ang Marcos ang may pinakamaraming ginto. Kaya kailangan mailuklok natin ito para magbago ang lahat. Tapos nang kumita ng milyones, sabay delete ng video. Husay, di ba? Yes, slide po tayo. Diba? So, tapos ngayon, itong mga DDS naman, sinasabi nila na hinahangad nila na dapat sinusunod ni PBBM ang mga sinimulan ni Duterte. Katulad na lamang nung pagiging sunod-sunuran sa gusto ng China. Pero ang totoo, hindi naman ho lahat ng gusto ng China sinunod niya. Katulad nung Pogo. Inopost ng China yan. Pero ano nangyari? Di ba? At ito pa, bagong revelasyon kapani-paniwala ito. Kasi ano ho ba ang ibig sabihin? Matanong ko lang po muna kayo. Ano ho ba ang ibig sabihin pag sinabi na trabahuin mo mga yan kasi sabi ni Bato de la Rosa, hindi daw dapat na ma-implicate etong si Duterte sa issue ng mga krimen na nangyari dyan sa Pogo. Kumbaga wala raw pong koneksyon sa Pogo etong si Duterte. Pati yung kanyang kaibigang in-check. Binibato. Kaya kasi nga nung nasa Mindanao pa raw sila sa Davao, na wala pa sila sa national position, may bilin daw sa kanya si Duterte na yang mga Chinese na yan, kapag gumawa yan ng kalokohan dito, trabahuin mo. Ano ba ibig sabihin ng trabahuin? 'Di ba? So ibig sabihin pagpapatayin mo. Tama? Tungutugma ron sinasabi ni Asierto.
Diba? Yes, yun mismo. Hmm. Mismo galing ho yung salita na yan kay Bato de la Rosa. Hindi rin ho ako nagtataka. At yan ay magagamit po talaga rin ebidensya laban sa kanya pagdating sa kaso niya sa ICC. Di ba? That he was following order and he was given such kind of order na trumabaho. Bakit? Hindi naman ho karpintero itong si Bato de la Rosa. Para isipin natin na either sisementohin niya, di ba? Hindi naman siya mason. O ipapako niya yung mga yon. So, ipapapatay. Ibig sabihin po, inuutos sa kanya ni Duterte na kapag yung mga Chinese na yan, gumawa ng kalokohan, pagpapatayin mo. Ang tanong nga po, may napatay po ba? Diba? Maski nung sa war on drugs doon, may napatay ba? Wala. O, sino mga napatay? Mga kalaban sa negosyo. Pati yung kanyang kaibigan na sinasabi nila, yung mayor yata yun. No. Now, going back dito, hindi ho pwedeng maging basihan. Gaya na sinasabi ko, kahit maging 1% na lamang ang approval o ang trust rating ng isang presidente, hanggat yan po ay hindi inaalis ng taong bayan na naghalal sa kanya, he is still the president. Diba? At dapat nga ang gawin nila, total, lahat naman tayo dumadaing ng kahirapan bago pa dumating si Duterte, bago pa dumating si Pinoy, bago pa dumating si Erap, si Gloria, lahat po tayo alam, dumadaing tayo ng kahirapan ng bansa natin. At yun nga ang aking pinagtatakahan. Ano ang problema ng Pilipinas? Kung ikukumpara natin sa bansang Hapon, bakit wala ni isa sa mga leader ng bansa natin mula noong 1986 ang nakapagpatumbas ng kalagayan ng Pilipinas sa level ng ekonomiya ng bansang Hapon? Pareho lang din naman tayong walang langis. Diba? So hindi po langis ang makapagpapaunlad sa bansa, sa Pilipinas. Diba? Papaano natin minamanage? Papaano tayong mga Pilipino natin minamanage ang ating bansa? No. Diba? Kaya katarantaduhan yung dahilan noon na wala tayong langis kaya kailangan. So Duterte ang nagsabi na kailangan natin ang China, kailangan natin ang ekonomiya ng China para umangat din tayo. Kailangan dito, ang ginagawa tuloy na nangyayari, bagamat meron tayong free trade na kung saan isa sa pinaka-boundary po dito yung tinatawag na ISO. Kinakailangan yung mga yan hindi, maski ang Pilipinas, hindi tayo pwedeng magbenta, mag-export ng mga substandard. Pero tingnan nyo naman ang nangyari. Ang Pilipinas, ang ISO natin hanggang sticker lang, pero substandard. Di ba? And look what happened to Jose de Venecia. Oh. Hindi ba namatay yung kanyang kaisa-isang anak? Nasunog yung bahay, yung Christmas tree. Nasunog yung bahay, pati anak niya namatay. Ano ho nakapatay sa anak niya? Siyempre, suffocation. Ano dahilan? Christmas light made in China. Tapos sasabihin nila, kailangan natin ng sa ekonomiya ang China. Sus, ginagawa nga tayong tapunan ng basura. Mga produkto na hindi nila gagamitin sa bansa nila mismo dahil bawal. Pero dito sa Pilipinas, welcome na welcome. Mula pa sa mga nagdaang presidente. Oh. Wala. Ang problema natin ito nandun tayo sa privatization. 'Di ba? Tapos wala tayong ipinalit na mga negosyong pagkakakitaan ng gobyerno. At napakatatanga din ng mga economic advisors at ng mga nagdaang pangulo sa paniwala na ang gobyerno ay hindi pwedeng magnegosyo, na ang gobyerno dapat regulator lang. Kaya tignan nyo naman na nangyari sa kuryente natin. Napakamahal. 'Di ba? Regulator lang ang gobyerno. Buhay yan. 'Di ba? Na dati pag-aari ng gobyerno, ngayon napunta sa pribado. Tapos naandyan pa ang mismong bansang China kasosyo. 'Di ba? Oh. Masyadong masyado tayong na-control po yung ating mindset pagdating sa pagpapatakbo ng ating ekonomiya. Yung mga sinasabing economists natin, they were influenced. Sino po ba ang ayaw na ang Pilipinas ay umasenso? 'Di ba? Nung pagkatapos ng World War II,
Ang Amerika, ayaw ng Amerika na ang Pilipinas umangat, maging superpower dahil gusto nila manatili ang Pilipinas na maging dependent sa kanila. 'Di ba? And then later on, ang nag-oppose lang sa kanila si McCoy. Kaya ang ginawa ng Amerika doon, binaon tayo sa utang, yung interest rate natin. Ginawang umabot tayo ng mahigit parang nasa 21 or 23%. Samantalang ang interest rate nasa 1% lang o 0.1%. Ganun kalaki ginawa nila. Yung kanyang mga programa ng mga malalaking infrastructure, 'di ba? Kinancel nila yung mga inuutang niya, yung mga loan niya. Kaya yung mama napilitan na magbitiw ng ibang mga assets natin, binenta niya. Pero may malaking kapalit at hindi niya inubos kung nasaan hindi niya inubos na i-privatize. Yung mga nakikita lang niya na hindi naman ganong kalakihan ang revenue sa gobyerno. Yun ang dinispose niya. Pero nung time ni Ramos, sus Mariosep, the privatization was actually planned during the time of Cory Aquino. And the realization is on the next administration bumagsak. Kaya nung time ni Ramos, kumbaga, na siya his hands are tied. Nandun na kailangan ng matupad and apparently, panahon niya, doon po babagsak yun. Ang failure nito ni Ramos, hindi po siya nagtayo ng mga negosyo pa na pamalit doon sa mga na-schedule na for privatization. Hinayaan niya na yung National Steel Corporation tuluyang bumagsak. Noong panahon naman ito ni Duterte, wala naman siyang naitayo na negosyo para sa gobyerno natin. 'Di ba? Walang pagkakakitaan. Sige nga, matanong ko kayo, pagmamalaki nyo, build program? Ano ba build program ng Presidente Duterte? Ilan ang proyektong nagawa niyan? Ang trabaho sa mga Pilipino, gaano kalaki? Long term ba? Wala. 'Di ba? Kung meron man, siguro parang isang piraso lang ata, dalawa Hindi ko pa alam yung isa. Yung isa, yung dam na ginagawa ngayon sa Quezon Province. Yun lang. Tapos binigyan lang siya ng binigay sa kanya ay 3. 2 libreng tulay, yun dyan sa Binondo Intramuros Bridge. Tapos yung isa naman yung Pantaleon Bridge na Mount Mandaluyong, Makati na tulay gawa ng China at pati yung mga manpower, mga Chinese, ang mga Pilipino, yung tagawalis ng alikabok, tagatuwid ng pako, tagasalansa ng kahoy. Yun ang trabaho ng mga Pilipino doon. Iilan lang. Diba? So wala ko talagang naidulot. Ngayon, yung pangatlong binigay sa kanya ay 380 infrastructure projects na pinangako ng China sa kanya. Na kanyang inaasahan. Kaya nga sabi niya, kailangan natin, sabi nga niya, I love you China, we need you. We need your economy. And apparently, kay Sara Duterte, di nga natin naririnig yan Matanong ko lang po, maging sa mga DDS dito, to be honest, marinig nyo na po ba si Sara na nag-discuss tungkol sa ekonomiya? Sige nga. Ito ngayon ko lang ito napansin. Kaya pala, naisip ko rin kanina, meron ba akong content na in-explain ko noong nakasupport pa ako sa kanila noong campaign period na si Sara ay magaling sa negosyo? Magaling sa ekonomiya? Diba? Wala akong maalala na itong si Sara ay nakakapag-discuss ng tungkol sa ekonomiya. Ang naalala ko lamang na narinig ko na binanggit ni VP Sara, yan pong tungkol diyan sa sa ekonomiya, yung tungkol dun sa, alam niyo yung itok-itok, yun. Yun ang sinasabi. Dito lang, tingnan nyo ha. The speech that was, I think, or many. Yan. The SONA, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers
were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because Di ba? Yan lang ho talaga sa totoo lang na na nakapagbanggit etong si Sara ng tungkol po sa ekonomiya. Pero pag wala na. Prior to this and after that, wala ho. Wala. Paano mangyayari na yung wala hong nalalaman? Alam niyo, kahit sabihin man po natin na di kukuha ng mga advisors, tragis na yan. It happened before during the time of Cory Aquino. She had more than 50 advisors. Pero kumusta nangyari? 'Di ba? Alam niyo, hindi ka man eksperto sa ekonomiya, hindi ka man eksperto sa depensa, pero at least you must have a concrete idea, 'di ba? Kung ano 'yun. Gusto mong magpresidente ng Pilipinas, dapat alam mo kung ano yung mga kailangan na dapat makapagpagalaw at makapagpaangat ng antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. 'Di ba? Alam mo dapat yung mga factors na 'yon. Anong alam nitong gawin? Magpakyut, mamasyal, magparinig, manginsulto. Tapos kapag tinanong tragis na 'yan, paliwanag. Naging pagulo pa yung kanyang sinabi. 'Di ba? Ayun, nabanggit niya lang economic numbers. So sasabihin nila Duterte lang ang ang pag-asa ng ekonomiya ng Pilipinas. Tapos ang basihan nila ay palaging mataas sa survey. Alam niyo ho, unang tignan natin dito na mga nagsasabi niyan. 'Di ba? Ito ho mga katulad din ng Harry Roque. Sobra po yaman ni Harry Roque, hindi ako nagkakamali, baka bilyonaryo si Harry Roque. Ito si Joy Sonsa, multimillionaire po yan. Baka nga may bilyon na si Joy Sonsa. Diba? Ibig sabihin, yung mga taong yan, hindi ho yan magugutuman pagka nagka-leche-leche tayo kay Sara. Diba? Nakikinabang sila, kumikita sila. Yun lang nakakapagtaka. Biro mo, campaign period ng Uniteam. Si Harry Roque nakapag-donate ng napakalak. Ano siya? Bukod po doon sa lakas, etong si Harry Roque ang naging donasyon nito. Pangalawa siya doon sa lakas na mahigit nasa 130 yata yung naiambag nito. 'Di ba? Doon sa campaign fund. Ito tingnan ko lang. Teka. 36,410,343 and 72 cents coming from Herminio Herminio Harry Roque Jr. Ganun ho kalaki ang naiambag niya. Pero ang tanong, 'di ba? Ano ho magiging kapalit niyan? 'Di ba? Malamang ang ending ho nito kasi magkano lang ang sweldo kapag ka na-hire. 'Di ba? Nagkaroon ng pwesto sa gobyerno. Mga spokes. No. Paano babawiin yung ganyang kalaking halaga na ginasto sa kampanya ni VP Sara? Yung pangkanyang sariling kampanya pa. 'Di ba? Kaya ho ganun, atat na atat itong mga to na makabawi agad sa kanilang losses. And to the point, pinagloloko na tayo at sabihin na ang solusyon ang mga Duterte ng buhay 'di ba? Ayan, hello po sa inyo, Love Kikuchi, magandang araw. Tama po, bilyonaryo po si Mama Harry, kaya madami siyang si Sara pag nagsalita walang kakwenta-kwenta, walang katuturan, walang laman ang utak. Yun na nga paano magiging solusyon po 'yan sa kahirapan ng ating bansa? Baka makadagdag pa 'yan 'Di ba? Makadagdag pa ibig sabihin madaling ma-manipulate. Sa kanyang aasa lang siya sa kanyang mga advisors. Paano pag yung advisor bobo rin, patay na tayo diyan. Damay na tayong lahat. Okay sana kung magkamali ng desisyon, sila lang yung apektado.
'Di ba? Kaya kinakailangan, sabi ko palagi, wag na tayong tumingin sa political party. Ang tignan po natin dito, hindi po political party, hindi po apelido, tignan po natin ang performance nito. Ano ang nagawa niya sa nakaraan kung siya po'y dati ng politiko, 'di ba? Kung ito'y nagsimula sa LGU, tignan natin ano nagawa niya sa kanyang LGU. 'Di ba? Kasi doon yung basihan diyan eh. Kung yung sarili mo ngang LGU, hindi mo na paangat, hindi mo na bago, dumating ka, ganyan na yung kalagayan. Tatakbo ka sa national position, ganun pa rin yung kalagayan, eh wala kang naidulot. O, nagpa-check ka lang ng attendance. 'Di ba? Pero kung yung nakita mo, maganda na yung dinatnan mo, lalo mo pang napaganda, talaga naman, hindi nakakapagduda na yung national, kaya mo ring you can make a difference for the country. 'Di ba? O, tignan mo kung paano magsalita yung isang tao, paano yung kanyang point of view. Ano yung kanyang masasabi sa mga issues. Kasi pwedeng itong issue na to, parang ganito lang yan eh. Pakitaan mo ng let's say itong mug, 'di ba? Pakitaan mo tong mug na to. Tanungin mo ano masasabi mo diyan sa coffee mug na yan. So merong iba sasabihin nito, hahanapin dito ang weakness ng coffee mug na to. Na mukhang maliit yung ilalim, baka madaling matumba, 'di ba? Meron namang iba, ang nakikita nila rito is yung ano ang benefits ng coffee mug na yan. Oy, magandang gamitin sa pagkape. 'Di ba? Yung sukat niya, hindi masyadong malaki. Hindi ka malulunod pag naubos mo yung iniinom. Yung ganun. No. Depende ho yan. Dapat po ganun natin tinitesting yung mga nagpo-post sa harap natin na ako ay ang solusyon, kami ang solusyon. At hindi tayo dapat basta nagpapaniwala sa mga political leaders, maski ho sa mga vloggers, sa mga influencers. Kailangan tayo mga Pilipino, dahil bayan natin ito, kanya-kanya tayo ng mararanasan na tagumpay o kasawian at kapighatian kapag yung naiboto natin, nagkamali tayo. Diba? Paano kung marinig natin palagi, gurgur, itok-itok. Oh. Tapos sa mga bubusugin tayo sa propaganda ni Maharlika, wala na, kamusta na tayo? 'Di ba? Sabi nga para tayong tumanggi sa grasya niyan. Ay nako. Walang panda karakter ang mag. Diba? Tama, don't vote any Duterte anymore, lalo na sa highest position. Baka susunod triple na ang utang ng bansa. Mahilig pa naman sila sa confidential funds. Diba? Oh, eto pa ha, bakit ngayon na nahimik sila sa confidential funds? Diba? Sila nagsimula doon sa issue noon, hindi mo pera yan. Oh. Pero hindi nila kasi maipaliwanag. Diba? Kung paano nila nilustay ang confidential fund, how they treated the confidential fund. Oh, masisilip yung paggasta nila ng confidential fund ng LGU nila. 'Di ba? So ngayon nagsitahimik. Ang masakit pa rito ang layo niya kay Leni Robredo na nakakakonsensya kang pinagtawanan natin noon na akala ko nga noon ito na si Leni ang pinakatangang politiko sa Pilipinas. Dahil pagiging lutang, 'di ba? Parang nilugaw yung utak. No. Pero ngayon mas matindi pala. Hindi ito times 2 Times 3 ito ng problema kay Leni. Pero kagandahan kay Leni, nasubukan na nito na gumawa ng batas. Nasubukan na naging congresswoman. Nakalimutan niya lang yung title lang nagawa niyang batas. Si Digong wala. Ang naipasa niya lang sa kongreso, hindi pa kailangan ng congressional act doon. Yung holiday ng Davao, yun lang. O ng Davao City, yun lang, wala nang iba. 'Di ba? Siya lagi ang may pinaka parang kung meron hong ghost employee, siya yung ghost congressman. Laman lang ng kantin palagi at ng sinihan. Yeah, correct. Mas lutang ito. Mas lutang itong si Sara. Kaya nga hindi ho maipaliwanag ng mga eksperto nila gaano kagaling itong si Sara. At ngayon, ito po, china-challenge ko sila. Ipaliwanag nyo nga ano ang nalalaman ni Sara pagdating sa mga usapin tungkol sa ekonomiya. Because if you cannot discuss economy or
any issues, then what more kapag ka ikaw na ang presidente? Papaano ka magdidesisyon? How would you handle, di ba? Its issues. Kung wala kang ang masabi. Mag-aabang ka sa script. Paano kapag katropa ko yung naging scriptwriter, patay na. Di ba? Lalagyan namin ng kalokohan. Babasahin mo na rin. O, hindi pa ba siya nadala doon sa sample? Yung sasabihin lang naman niya na, ako po mga kababayan, nagpunta po ako ng Malacanang sa palasyo at daladala ko yung aking resume. Sinubmit ko po sa ating presidente yung aking irrevocable resignation letter. Diba? Or in English, mga kababayan, I went to Malacanang Palace and I went straight directly to the president and I gave him, or I tend my resignation. Ano sinabi niya? Diba? I tend. Dapat doon, I tendered my resignation. Binabasa pa eh. Correct. Paano niyang kakausapin? 'Di ba? Paano niyang kakausapin yung iba't ibang leader ng iba't ibang bansa? Baka ho ipadala yung DFA na lang palagi. DFA palagi. Kagaya nung kay Duterte noon. DFA. Sila Cayetano. Ganon lagi ang ginagawa. Last statement niya, pabiktima indirect blame kay PBBM tapos maka-flex. Anong last statement niya? Yun ba yung kahapon na yun ba yung tinutukoy ninyo? Saglit ito ba yun? Teka. Ito. Na yun eh. We need a sit down. Yan ba yun? We need a sit down for the reason. Pero Gis, ma'am, anong Gis? Ano siya eh, merong personal sa aming dalawa, ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang magtrabaho at meron siyang sa bayan. May kinalaman po ba si First Lady sa pag-resigning po sa DepEd? Makapag siya na kwento and we will need a sit down. Okay. Ma'am, politika ba ma'am? Politically motivated decision? Yun nga, sabi ko, ano siya, personal, trabaho. So halo-halo. Oo. Pero ma'am, may kinalaman po ba si First Lady dito? No. Kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, ano siya, kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Thank you, ma'am. Yun, di ba? Ang gulo. Ang gulo. Kung yun yung tinutukoy niyo ho, wala ho talaga. Ang gulo kausap.